Matapos patulugin at wasakin ng tinaguriang The Monster ng bansang Japan na sina Naoya Inoue, ang mga kalabang sina Jamie McDonnell ng Britanya, Juan Carlos Payano ng Dominican Republic. Finish him. Fatality. 1 taon lang ang lumipas matapos ang naging laban niya kay Carlos Payano, ay sunod naman itong isinagupa sa nooy kapwa undefeated IBF title holder na si Manuel Rodriguez na isang Puerto Rican para sa semifinal ng World Boxing Super Series na ginanap sa SSC Hydro Glasgow, Scotland, UK. Sa face-off pa lang ng dalawang fighter ay mapapansin na agad ang matatalim na tingin nitong si Inoue kay Rodriguez na para bang gusto nang lapain ng halimaw ang taga Puerto Rico kahit hindi pa man nag-uumpisa ang laban, na tila ba may napakalalim na dahilan. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, ilang araw bago pa man maganap ang kanilang weigh-in ay nagkaroon na pala ng mainit na komprontasyon ang magkabilang kampo, kung saan sa isang pre-fight media event habang abala sa training itong si Rodriguez ay itinulak at dinuro-duro ng trainer nitong si Rodriguez na si William Cruz ang tatay nitong si Inoue. Ito ay matapos kuhaan daw di umano ng video ng ama ni Inoue, si Rodriguez, habang nasa kalagitnaan ng ensayo. Nakaagad namang ikinagalit ng coach nitong si Rodriguez. At ayon nga po sa isang interview sa tatay nitong si Inoue, ang naturang ensayo ng kampo ni Manuel Rodriguez ay isang open media workout, o sa isang madaling salita ay bukas po ito sa media at hindi ito bawal kuhaan ng litrato o video, kaya naman sinubukan niya itong kuhaan ng larawan. Ngunit sa hindi inaasahan ay agad daw lumapit itong si William at agad siyang itinulak at pinagbawalan sa kanyang ginagawa. Kaya naman ang dahil sa pangyayaring ito ay labis ang ikinagalit nitong si Naoya Inoue sa ginawa ng coach ni Rodriguez sa kanyang ama. Ito ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. Truly, this event that happened to my father was an incident that got me angry because of the behavior of Puerto Rican coach with no respect for my father. This is the reason why I decided to jump right into the fight to knock out Emmanuel Rodriguez out at all costs, to hit him as hard as ever in a vindicated way. At yan nga po mismo ang binitawang salita nitong si Inoue bago sila magkatapat sa ibabaw ng lona. At sa madaling salita ay talaga namang wala nga pong plano itong si Inoue na paabutin pa ng desisyon ng kanilang laban. Pero kahit ganon, bagamat heavy underdog sa laban itong si Rodriguez, ay mataas pa rin ang kumpiyansa nito na matatalo niya daw itong si Inoue. At ayon pa nga mismo sa Puerto Rican, ay kahit pa daw umabot sila ng 15 rounds, ay sasabayan daw niya itong si Inoue. Idagdag mo pa ang pinagsasabi nitong coach ni Rodriguez na kesyo hindi raw si Inoue ang tunay na halimaw at bagkos ay ang alaga niya daw na si Rodriguez ang totoong halimaw at sila daw ang tatanghaling panalo pagkatapos ng laban. Kaya naman ang dahil sa mga pantatrasok na ito na pinagsasabi ng kampo ni Rodriguez ay talaga namang lalong kumulo ng gusto ang dugo nitong si Inoue. Bago ang kanilang sagupaan ay may undefeated record itong si Inoue na 18 wins, 15 knockouts at wala nga pong talo. Habang itong si Rodriguez naman ay may record namang 19 wins, 12 knockouts at wala nga rin pong talo. Pagdating nga po ng mismong laban, unang round pa lang ay makikita na agad ang kalamangan nitong si Inoue pagdating sa lakas at bilis. Tumatama rin naman itong si Rodriguez, subalit baliwala lang ito kay The Monster.
At pagsapit nga po ng round 2 ay dito na tuluyang winasak ni Inoue ang pagkahambog nitong Puerto Rican. Pathetic fool! Finish him! At sa naging laban, ay tinanghal nga pong panalo itong si Inoue via knockout sa loob lamang ng 2 rounds. Sa labang ito, ay dito nga po ipinakita kung paanong magalit ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. At hindi naman lingid sa atin, at alam nating lahat na halos araw-araw na atang hinamon at biniwisit ni Casimero sa social media itong si Inoue. You know, I'm strong, man. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Naoya Inoue, you are a monster? No, you're no monster. You are Japanese turtle again! So, abangan nyo guys. Walang ibang makakatalo kay Naoya Inoue, kundi ang angas ng Pinas! Yes! Sabi daw ni Naoya Inoue, galit na daw siya eh. Galit ka na ba? Kamu galala. Dito lang ako naghihintay sa'yo. Inis ka na ba sa akin? Hindi naman kita pinapainis eh. Gusto ko, pumirma ka na ng kontrata para maglalaban tayo. Sa palagay po ninyo mga idol, kaya-kayang tapatan ni Casimero ang galit na ilalabas nitong si Inoue kung sakaling sila'y magkatapat o lalapain lang siya ng buhay ni The Monster pag nagkaharap sila? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol. Kung ating titingnan maigi at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum, ay talaga namang iisipin mong isa lamang itong mahinang nilalang dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan. Pero sang kayo, wag na wag kayong magpapaninlang sa itsura at karakas ng fighter na ito. Sabihin na nga nating payat at tila walang ilalakas sa suntok nitong si Richie. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang kaharap. Kagaya na nga lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tinaguri ang Little Mike Tyson, na dahil sa lakas at sa pagiging knockout artist nito ay hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ba siguradong sigurado na natatalunin niya ang ating kababayan. Ngunit hindi naman talaga natin masisisi ang fighter na ito kung nasobran sa kumpiyansa dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada na kung saan ay 2 titulo ang kanyang nakuha bago siya makakalaban ng ating kababayan. At ito nga ang WBA Pediball Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ngunit sa kabila nga ng mga achievement ng Mexicanong ito ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ang ating payat na kababayan. March 12, 2010, naikasa ang labang Richie alias The Magnum Mepranum kontra nga sa Mexican fighter na si Hernan Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord, Texas Resort Hotel and Convention Grapevine, Texas, USA. Sa magiging laban, ang Mexicanong si Hernan Marquez ay may impresibong record na 27 wins, 20 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating kababayan naman ay may record naman 21 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kartada pa lang
ay talaga namang inaasahan ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid talaga ang ating kababayan dahil sa laki nga ng diferensya ng kartada ng dalawang fighter. Subalit ang hindi nila alam ay napakakunat pala ng panga ng fighter na ito kahit manipis ang katawan at isama mo pa ang kanyang ring IQ na talaga namang hindi rin matatawaran pagdating sa laban. Sa kanilang weigh-in ay kitang-kita ang diferensya ng dalawang fighter. Bato-bato ang Mexicano, samantalang ang ating kababayan ay literal na hindi gaanong kagandahan ng katawan. Round 1. Namamatitis agad ang Mexicano na para bang gusto na agad patulugin ang ating kababayan. Samantalang ang ating kababayan naman ay maingat na bumabato ng mga jab para dito nga sa Mexicano. Nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Meprano. No hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia. Con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso. Con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Sa round 2 ay dito na nga gumana ang ring IQ ng ating kababayan. In-and-out ang kanyang naging diskarte para lumamang sa kalaban, na kung saan nga ay hindi naman makapagpatama ng mga solid na patama itong Mexicano. Precisamente y la mandíbula, la quijada de... Interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Y eso a veces pasa, y fíjate, movimiento. ¡Oh! Que bien la combinación. Cuidado, no se puede abrir mucho Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso ya lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Sa round 3 ay makikita na ang gigil na Mexicano dahil hindi nga makapagpatama ng solid sa ating kababayan. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nakakapagpatama ng malilinis na jab sa kalaban. Esta es la esquina de Márquez. Demasiado Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson. Filipino, y parece que el movimiento, la rapidez, te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse, y de empujarlo. Hacer lo que haga tú peleando la pelea que él quiere hacer. Le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza. At pagdating nga po ng round 5 ay bahagyang nakapagpatama ng ilang malilinis na suntok ang Mexicano. Subalit dito nga po kayo bibilib sa ating kababayan dahil sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan ay nagagawa niyang saluhin at makayana ng mga suntok nitong Mexicano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepronom le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Mepronom se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clottey, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Meprano en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, iba como de recta. At sa round 7 ay dito na makikitang nakikipagsabayan na rin ang ating bida na ang bawat fighter ay tila hindi magpapatalo sa laban. Encontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta 5 para Mepronom. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer en la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal fuera. Y se cubre muy bien también. Luego ya ha estado muchos golpes, es Tyson Márquez. Míralo, ya va ahí bien bonito. Solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de... At sa round 9 ay tila manghang-mangha ang kampo ng Mexicano
sapagkat sa kabila ng payat na pangangatawan ng ating kababayan ay nagagawa nitong makipagsabayan sa kalaban. Todo, pero observamos en la esquina de Meprano que le estaban diciendo tú ciérrate y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, o sea, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es... Se tiene que ir al todo por el todo. Tiene que noquear, tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo perdido. Meprano haciéndolo fire ahí. Y viste, no... At sa huling round ay naging maingat na ang ating kababayan sapagkat kalkulado na ng kampo ng ating bida na lamang sila sa puntusan, kung kaya't maingat na nagbibitaw ng mga suntok ang ating bida. Pues es difícil esta pelea. Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Señalaste previo al combate con Osate ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a este nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Meprano. Estoy emocionado aquí. At matapos nga ang laban ay kumpiyansa ang kampo ng ating kababayan, lalo na ang coach na si Buboy Fernandez na ang bata niya ang mananalo sa laban. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipinas! At itinanghal ng panalo ng ating kababayan by a unanimous decision.